Ang title ng i-share ko sa inyo ngayon ay Lord, Help Me Be a Blessing. One of the main reasons kaya tayo'y pinagpapala ay upang maging pagpapala tayo sa iba. Simula pa lamang ng Genesis, ito ay naiset na, sinabi na, Genesis 12 verse 2. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. So, to be a blessing, we must first be blessed. Dahil I will bless you, and you shall be a blessing. Di naman sinabing, you shall be a blessing, and I will bless you. Kaya naman, sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So napakaliwanag. One of the main reasons, kaya tayo bine-bless, so that we will be a blessing. I preached, I think 3 Sundays ago, na ang mas mataas na uri ng pagpapala kaysa yung mga usual na pagpapalang ating nararanasan, katulad ng makaranas ng kagalingan, lumaya, makabayad sa utang, matanggap sa trabaho, mabuo ang relasyon. Ang mas mataas na blessing dito ay ikaw ang gamitin para matanggap ng iba ang mga blessing na yon. Because blessed is the one who gave and the one who received. A higher blessing than receiving your one day ay ikaw ang magamit para tumanggap ng one day ang iba. Kaya sabi natin ay, Lord, make me a blessing. Pero I thought, nung senior ko ito sa inyo 3 Sundays ago, I thought na hindi naman kahirapan yon, yung maging blessing sa iba. Until I found out na napakarami palang variation ang becoming a blessing to others. At yun pala'y mahirap din. Kaya ang title ng aking sineshare sa inyo ngayon ay, Lord, help me be a blessing. Nung una, yung ating deklarasyon na make me a blessing, parang parang medyo madali lang . Ngayon, di na. Nakita ko na we need grace, hindi basta grace, abundant grace para tayo maging blessing. Tingnan ninyo kung bakit iba't ibang variation ito, yung being a blessing. Being a blessing could be in the form of not being a burden to others. Minsan, ang hinihingi na lang sa atin ay huwag tayong maging pabigat. At pagpapala ka na. Blessing ka na. Huwag ka lang maging burden, blessing ka na. Ang problema daw sa ibang Filipino family, meron din narinig ko sa isang preacher, ay ang marami daw sa Filipino family, ang maraming members ay consumers. Merong isang member ng family na OFW, tapos lahat ay pensyonado na. Lahat ay asa na. Now, kung hindi ka pa man, bata pa, nag-aaral pa, kung hindi ka pa man makatulong sa kabuhayan ng pamilya, at least, huwag ka namang pabigat. Pinag-aaral na nga para gumanda ang buhay mo, ang iyong kinabukasan, ay hindi naman iniigi Alam mo, yung palang, ito ang inyong mapapansin Kapag ito'y binigay mo ng napakadali sa kanila, yung bang wala silang problema, lahat ay bigay, hindi nila masyadong tinetreasure. Pero kapag yung estudyante, alam na siya scholar, alam na yung kanyang allowance, kung saan pakukuhanin ng mga magulang, iniigi niyan. Iniigi niyan. Bakit? Alam niyang mahirap para sa kanyang mga magulang ang ginagawa niyang pag-aaral at para makatapos. Kaya naman niya mga yan, pagkatapos, magpo-post siya na iba na ang kanilang buhay, meron na silang sasakyan. Ilan na yung nakita kong post na yung ama ang naglilinis ng ng sasakyan ng mga anak at ipinapakitang na bago na ang kanilang buhay at pupurihin naman nila ang kanilang mga magulang.
ina-appreciate nila. Pero, yung mga bata na hindi nakaranas ng paghihirap, yung bagang hatid sa school, may yayang naghihintay, na pag lumabas, habol ng towel sa likod. Ewan ko ha, kami nung bata, ano yung mga habol ng towel? Din, natutuyuan na ng pawis. Ay, ayos din na yan, oh. Hindi ka masyadong alaga. Yung mga ganon, usually, they feel entitled. Di nila ina-appreciate what they have. So, gusto kong lang sabihin, kung hindi man pa tayo makatulong sa kabuhayan ng pamilya, at least wag tayong maging pabigat at blessing na tayo. Panay ang hingi sa magulang ng pang-data, pang-load, ay katamad naman sa bahay. Of course, wala ditong ganon. Okay. Mindset kasi ito. Kindly say mindset. Okay. Kapag kayo'y grupo at sama-samang lalabas, at, medyo short ang budget mo, it doesn't mean wala kang maaambag. Bakit? Pwedeng mag-ambag ka ng service. Ay, ako na magluluto. Nasaan kayang isda? At ako na magluluto. Ay, ako na maglilinis itong ating Sige, kayo muna diyan. Kailangan yung mindset na hindi ako pabigat. Meron akong maaambag. Naalala ko noon merong magkakapatid na sila yung mag-chip in. Sabi nung isang kapatid, basta ang aking ambag diyan ay ang aking pagmamahal. Ano ka mo? Yun daw kanyang pag-alaala at ang kanyang care and compassion. Ay ari nga pera ang ambaga natin. Ano ka naman yung iyong iyan? Of course, nagpapatawa yon. So, iwasan nating magmolestya sa iba. Gawin mo na ang magagawa mo. Huwag kang sugo ng sugo. Mga asawang babae, tingnan mo ang asawa mong lalaki. Sabihin mo sa kanya, kapogi mo. Kala niyo kung ano pa masabi ko, May mga taong napaka-insecure. Pinapakita pa sa iba kung gaano siya kasugo o kabosing. Sugo ng sugo. Iwasan natin yun, ha? Iyon po ay pabigat. Kindly say mindset. Huwag laging hiram ng gamit. Pahiram ng martilyo. O are, tsaka pako. Ha? Maling-alim sabihin, ay yung kahoy, gusto mo pa? Manghihiram ka ng sasakyan, sasabihin mo, aray kayo may gasolina. Ay, oo, makakarating ka pa. Ay, RFID? Ay, meron din yan. Sabihin mo sa katabi mo, pag yan ay bata pa, o basta kahit ano, sabihin mo, sasabihin mo, pagka babae, kaganda mo. Yan. Okay. Nagkabawian na. Ito ay madali pang paraan to be a blessing. Remember, make me a blessing. This is an easy way. Bakit? Ito yung pipigilan mo lang ang sarili mong magmolestya sa iba Blessing ka na. Nung sinabi nating make me a blessing, we found out na medyo madali din itong gawin. Ano po, di ba sabi ninyo, kailangan ng matinding biyaya? Oo nga, iba't ibang variation ng make me a blessing or being a blessing. Another variation is this. At itong sasabihin ko, ito'y madali pa rin gawin. Ano yon? Being a blessing to those who deserve it. It is easy. Anong easy? Magaan sa puso na pagpalain ang mga taong malapit sa iyo. Mahalaga sa iyo. Mga taong nakaka-bless. Mga mahal mo sa buhay. Mga kasamahan o kasamahan sa church.
Katulad ng sabi ng Galatians 6 verse 10, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Basta daw may opportunity, gumawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. I remember, 3 Sundays ago, pinreach ko yan eh. Hindi yan ang topic, pero nabanggit ko yung make me a blessing. Sino nakakaalala noon? Oy, nako. Lord, ang amin pong memory ay inyong pagpalain. Okay. Yung sabi ko sa inyo, a better blessing than receiving one day is being used so that others will receive their one day. Okay. Pagka-preach ko noon, alam mo kasi yung salita makapangyarihan na eh. Pag yan narinig mo, pumapasok sa puso, naapektuhan ng iyong kilos. Pagka-preach ko noon, pumunta ako sa office, nakita ko si Brother Bod and family. Sabi ko, oh, Brother Bod, kain tayo dito sa Kenny Rogers. At kayo ay aking ititreat. Sabi ni Brother Bod, oh, tingnan mo nga naman, oh. Ititreat tayo. Sige, sige. Di ba magaan sa loob itreat ang mga kapatid? Amen, amen. Parang yung iba yata nag-iisip pa. Heto, pumunta kami sa Kenny Rogers. Pagpunta namin doon, nakita ko si Pastora Cha, si Paul, at si Pauline. Kumakain. Alam mo, nabe-bless ako kay Pastora Cha eh. Bless ako dyan. Magaan ang loob ko dyan. Mama, sabi ko nga pala huwag magsusugo. Mama, please, sabi ko gano'n. Yan na natin. Punta, o sige, akin na yung inyong resibo dahil nakakain na eh. At aking, sabi ko, pag pala ikaw ang nagturo, ikaw ang unang tinatamaan. Nako, dumating si Pastor Ralph ng San Jose, yung mag-anak. Oh, make me a blessing, Lord. Mama, sama. Order kayo dito, order kayo. Anong gusto nyo? Make me a blessing. Ito na. Ay, hindi ko napansin. Nasa likod si Maclean. Narito ko si Maclean. Na-duty, ano? May ka-date. 2 chicks. Kaya pala nakaupo, hindi ko agad nakita, nasa kasulok-sulukan. Doon sa hindi agad mapapansin. Sabi ko, oh, Mama, make me a blessing. Sabi ko, kung dumating lahat kayo doon, sa oras na iyon, di ko alam kung anong mangyayari, pero pumunta ako doon. Ay napag-alaman ko, yun pala na may inimbita ni Maclean, yung dalawa. Alam naman niyo yung binata, no? Medyo, ay di sabi ko, oy, mga ineng, sisingilin ulit niyo si Maclean ha, dahil ako naglibre sa inyo, may utang pa yung paglilibre sa inyo, ay dapat pala yan ang maglilibre. Okay. Madalit sabi, make me a blessing, ako ang tinamaan doon. At madali, nakaka-bless yung mga, lahat nakaka-bless kayo eh. Pag nakita ko lahat kayo, tatago na ako, ano. Kaya naman, Thursday yata yun, Wednesday, ako'y kakain. Sabi ni Pastora Melody, huwag ka na maglilibre ha. Pero habang lumalalim ang make me a blessing, humihirap pala ito ng humihirap. Sabi ko sa inyo kanina, a variation of make me a blessing is being a blessing to those who deserve it. Another variation is this, being a blessing by not giving what they deserve. Ano ibig sabihin nun? This is harder.
Kapag dapat na silang makarinig sa iyo kung bakit sila mali, pero pinili mong manahimik, that is giving them what they, not giving them what they deserve. They deserve to hear from you. They deserve to hear yung talagang, ganito ka talagang yan ang ginawa mo, pero you stop yourself. That is not giving what they deserve. And that is being a blessing sa kanila. Kapag may ginawa sa iyong nakakagalit, pero pinili mong wag magalit, you are being a blessing by not giving them what they deserve. At sa halip ay pinilit mong unawain, trying to see the goodness of the person. Tinutulungan mong huwag sumama ang kanyang reputasyon. Kaya hindi mo pinagsasabi sa iba. That is being a blessing. Habang ang tao sa paligid mo'y nagtataka, ano ba naman yan? Ba't di ka nagagalit? Ang sarap pa namang sumama sa pag-condemn sa nagkakasala. Di napansin? Ang sarap sumama. Mali nga siya. Abay, mali nga yun. Kung sa akin nangyari yun, mali nga yun. Ba't niya ginawa yun? Ang sarap sumama sa usapan ng pangdidiin sa nagkamali. Katulad ito noong adulterous woman na hinahabol ng mga tao at babatuhin, tumakbo kay Jesus. At noong sinabi ni Jesus, anong kaguluhan ito? Ito po nahuli po ito daat ng adultery ayon po sa ating batas babatuhin hanggang mamatay ang mga ganyan Hindi lang sinabi ni Jesus, nasan yung lalaki? Ba't yung babae lang? Pero ang point is this, blessing is not giving what they deserve. Blessing is this, siya, sige, bato, ang walang kasalanan. At nag-aalisan lahat sila. Hindi binigay ni Jesus what the woman deserved. And that in itself is a blessing. Are you there? Kanina, being a blessing by not giving what they deserve. Ngayon, pahirap ng pahirap. To be a blessing to those who do not deserve it. Kanina, hindi mo lang talaga binibigay yung kanyang dapat pero ngayon, sa halip na ibigay mo kung ano ang dapat niyang tanggapin ang ibinigay mo pa pagpapala. This is very hard. Instead of letting them reap what they sow, instead of them receiving the judgment of God, instead of making the person who hurt you suffer the consequences of their actions, you chose to think of ways to help them. Ano? Ginawa sa iyo yan? Tapos ang iisipin mo pa yung kanyang kabutihan? Niloko ka na. They cheated on you. Iniskam ka, sinaktan ka, ang iniisip mo pa rin yung kabutihan niya. Now, sino dito ang gusto sabihin kay Lord na, Lord, make me a blessing? Sigurado kaya? Dahil nung ito ay aking totoong, pinagpe-pray ko ito lagi Every morning, Lord, make me a blessing. Lumalalim ang aking pagkaunawa. Hindi pala ito madali. At ako'y dinadala ni Lord sa mga situation for me to be a blessing. Yan pala'y madali lamang kapag ang i-bless ko yung mga madaling i-bless. Pero pag yung mahirap i-bless, sa hirap pala. Yung sinasaktan ka, pagkatapos ang iisipin mo yung kabutihan niya. Anong sasabihin ng mga tao sa palibot mo? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong tao. T-A-N-G-A. Yun ang sasabihin ng mga tao sa palibot mo. Ginayong ka na, nag-iisip ka pa ng kung paano siya tutulungan. Nag-iisip ka pa kung paano mo maipakita ang pagmamahal sa kanya. Yan ang ginawa sa iyo, ay pagkaka. And this we found out. We can't be a blessing if we are not blessed. We cannot be a peacemaker if we are not at peace. Kaya kapag magbigay ng kapayapaan sa sanlibutan o sa iyong bahay o sa iyong community o sa iyong barkada o sa iyong church,
Hindi ka makakapagbigay ng kapayapaan kapag ang loob mo'y magulo. You have to receive first to be a blessing. If you are troubled inside, you will release trouble outside. Kaya biglang may dadating diyan, ibang dating, iba eh. Ano ka nangyari dito? Ba't ganyan ng mga imik noon? At sasabihin mo, where is he coming from? Anong nangyayari sa loob niyan? Bakit sa atin yata binubuga ang mga ano? Yung bang nakita mo siya, Oy, kamusta ka na? Isa ka pa. Okay, yun. Ano nangyayari sa loob noon? You cannot be a peacemaker if we are not at peace. We can't be a peacemaker. You need peace inside para peace ang dala mo. Dahil si Jesus is the Prince of Peace. Prince of Peace. Siya na yung prinsipe ng kapayapaan. Siya na yung dulo, the apex. Kahit pwede na siyang tumawag ng 12 legions of angels and kill all those people arresting him, Jesus chose peace. Peter, itago mo ngayong patalim. Kasi si Peter, nung aarestuhin si Jesus, magandang loob yata, talagang dala ng emosyon. Hindi ko hayaan kayo ay dakpe ng mga ito. At binunot ni Peter ang kanyang balisong. Patalim pala. Gulok. At pagkatapos, tinaga ni Peter yung isang aaresto. Pak! Ano sabi ni Jesus? Peter, itago mo yung patalim mo yan. Pinagaling muna ni Jesus yung naputol yung tenga eh. Peter, itago mo yung patalim mong yan. Hindi mo ba alam na nabubuhay sa patalim, may sa patalim din namamatay? Ibig sabihin ni Jesus, mabuhay ka sa kapayapaan. Kaya kung dito ay meron pang mga matatapang, mga road ragers, mga gusto laging makipag-away sa traffic, magmura ng driver, inuutusan ko kayo, be a peacemaker. And if you cannot do that, it only means your inside is full of trouble at kung ano-ano, kaya ang lumalabas ay iyan. Are you there? When they were crucifying Jesus, what did Jesus say? Lord, forgive them, for they know not what they do. If you have peace inside, you bring peace outside. Pag may peace ka sa loob, nagdadala ka ng peace sa labas. Kaya ang hingin mo lagi sa bawat araw ay kapayapaan ng iyong puso't damdamin. So, when you wish for the kabutihan ng mga nanakit sa'yo, hindi ka T-A-N-G-A. Ikaw ay Christ-like, not willing that anyone should perish. Ito ang gusto ng Panginoong Yesus at nang walang mapahamak, walang pumunta sa impyerno. Lalo na tayong inutusan ng Diyos to go, make a disciple of all nation. Pagkatapos naman ang ating ibubuga ay trouble. Paano natin sila maaakay? Ang being Christ-like is this: you are willing to absorb the pain, at pagkatapos, you will think of the good of that person who hurt you, just like Jesus. Lord, forgive them. Bakit sinabi ni Jesus yon? Kasi ang mga tao ay gumagawa ng ultimate crime. They are not killing a creation. They are not killing just a person. They are killing a person who created the killers. At alam ng Panginoong Yesus, isa lamang pagkakamali ng salitang galing sa emosyon,
Oh, ba't kayo ganyan? Sugod ng 12 angels, nandyan na kami, Panginoong Yesus. Uubusin namin lahat ang mga taong yan. Kaya, because He is the Prince of Peace, Lord, forgive them, for they know not what they do. Alam ko siguro, kayo'y nakaranas ng may nanakit sa inyo, ano? Dahil kung wala ka pang naranasang may nanakit sa'yo, hindi ka taga-earth. This world is meant to harm and to hurt us because we are living in a fallen world. Kaya wag ka nang pupunta sa akin, tatanungin mo ako, bakit to sa akin nangyari ito? Ang sasabihin ko, walang exempted, nasa mundo tayo. Pero, in spite of this, we can be Christ-like, not willing that anyone should perish. Ikaw ang nagiging blessing sa pagiging modelo mo sa iba. Na ipakita mo sa mundo kung sino si Jesus sa pamamagitan ng buhay mo. In how you obey the Word, in how you choose to please God in spite of, in how you live in faith in Christ your Savior, in how you inspire others to serve, in how you live a holy life, in how you choose your words when you speak. No harsh words, no bossy words, no domineering words, no put-down words. In how you keep your cool in stressful situation. You don't know the struggle kapag ako'y nasa stressful situation. When I don't speak, when I keep myself, when I ask God for the grace na ako'y maging cool, hindi ako naimik. That is a blessing. To those of you na lagi na lamang gustong i-express what is in your inside, please, piliin mo kung anong i-express mo. Hindi lahat ng nasa loob mo i-express mo. Hindi, sincere lang ako. I want to be true to myself. What I'm saying is true. It is true to me. That is me. I am just truthful to myself. Pwede ba? Ayaw kitang makatabi. Bakit? Because kung ang iyong makakatabi lahat, I am just true to myself. That's not love. Love is patient. Love is kind. That is being kind when you choose your words. Love does not boast. Kaya, Lord, help me be a blessing kasi hindi ito madali. And we need help. Pero wag kayong mag-alala. Alam ng Diyos na hindi natin kayang maging blessing sa lakas lang natin. Kaya Philippians 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Bibigyan ka ng Diyos ng enablement, ng kakayanan to be a blessing sa iba't ibang variation ng blessing. Yes, to be a blessing, you must first be blessed. Nasabi ko na sa inyo kanina. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Lahat tayo, according to the Bible, was given at least one gift. Ang iba marami, pero lahat merong gift. And God gave us gifts to enable us to bless others more than we can do without gifts. Okay. I think ako'y binayaan ng Diyos na mag-preach, mag-organize ng thoughts. Kaya somehow nagkakaroon ng kaayusan, hindi yung pagkatapos anong kaugnayan nung sinabi ni Pastor ito doon sa huling sinabi? Baga parang magulo. I think ako'y may gift doon. Kasi may mga nakakausap akong, ano kang gulo? Sabi ko madalit sabi kayo, anong kaugnayan na sinabi mo doon sa una mong sinabi? Dahil inaayos ko. Sabi ko, yun pala yung gift na rin, Yung na-express mo yung gusto mong sabihin ng naunawaan ng kausap mo. Do you understand me? May kausap ka kayong ganyan. Ano kang haba na sinabi mo, wala akong naunawaan. Kasi magulo.
Okay. Pero, yung gift na yon, kung gift nga yon, ay ginagamit ko to bless others. Because, ang gifts natin is not for us. Itong mga kumakanta dito kanina, sabi ko, Lord, sana naman wag nang mamatay ang power. Paulit-ulit sila. Hindi binabago ang lyrics. Ibig ba sabihin, pag walang power, yun na lang ng iyon? Pero alam nyo, nakita ko, lalo silang naging passionate. Gift. Wala nang instrument, drums na lang. Ang ganda pa rin. Anointed, gifted. Huwag kayong magpapakita sa akin sa Kenny Rogers sa panahon ito, ha? Gifted. Pero yung gift na yon, they're using it to bless others. As all others gifts. 4 days ago, parang 4 na araw yata nagkaroon ng Vacation Bible School dito. I appreciate our teachers sa mga bata. Gifted sila. At yun ay kitang-kita ko. Bakit? Kasi I consider na wala ako noon Tingin ko wala ako noon. Ano yun? Yung patience to teach the children. Sino dito ang mayroong patience na, sino ditong gustong-gustong magturo sa mga bata? Taas ang kamay. Sino ditong ayaw talaga? Sino ditong ayaw makipag-usap? Okay. Gifted sila, gifted. At nakikita ko ang dami ng teachers. I want to thank God sa buhay ni Sister Mercy na naglilid ng ating school ng Kids Church. At sa lahat ng mga teachers. I appreciate our technical people. Meron ka sa inyong namuri na sa mga yan, na magandang sound, o magandang lights, o magandang live stream. Tingin ko ilan na sinasabi natin, pagkalamang may mali Bakit gayon? Bakit gayon? Hindi natin na-appreciate yung mga small details. Alam ba ninyong itong mga cable na ito? Maalis lamang o lumuwag lamang, wala na akong naririnig din Kaya minsan mapapansin nyo, pag ako'y nagpipreach, ako'y parang sigaw na. Kasi ganun Pag wala kang naririnig, ang akala mo, mahina ang boses mo. Samantalang malakas pala sa inyo. Sasabihin ko yon. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Hahanapin nila. And they found out, meron palang humugot ng cable, kaya meron palang hindi tumutunog dito. Kaya hindi rin marinig nila. Kayo concerned doon? Hindi, Ang concern lamang ninyo sa nakuupo sa Sunday. Pero they are concerned and passionate sa mga details. I thank God sa mga technical people ng live stream. Sige. Ayun ay sa sounds. Yung sa live stream. Hindi nyo alam ang mga nagpo-post sa mga yan. Mahina ang sound. O bakit bumagal? Nawala ba kayo? Hindi magkaintindihan kung sandali lang wait lang ho. Bottleneck na ho. Nalipat na ho. I appreciate their gift, their passion. And they are, at yun ay gifts, at yun ay ginagamit nila to bless others. Now, and I also appreciate the gifts of people in business. Kasi po, ako'y nagnegosyo, alam ko, kapag wala ka talaga diyang gift, di ka tatagal, di ka magiging masaya. Magaling lamang akong magsimula, pero pag nandoon na, ayaw ko na. Hindi ko gift. If you want to be a blessing to others, you must discover the gifts that God gave you and operate on those God-given gifts. I-discover mo yung iyong mga gifts na yon at doon ka magiging blessing. Why? Because to be a blessing, you must recognize kung paano ka muna binless. And that's through the gifts that God had given you. Tinuturuan ako ng Diyos para makapagturo sa inyo. At tinuturuan ako in so many ways. By illuminating the Word of God kapag ako'y nag-aaral, and through the circumstances. Tinuturuan na ibigay sa Diyos ang lahat na kabigatan. Tinuturuan na magkaroon ng peace inside to receive His Word. I don't know kung alam nyo
napakahirap magturo kapag walang kapayapaan sa loob, kapag you are troubled inside. At kapag yung preacher ay talagang preacher, I am wondering kung paano siya makakapagturo kung meron siyang galit, bitterness, unforgiveness, meron siyang worry, meron siyang kung ano-ano. I wonder kung paano siya makakapag-preach. Hindi ko alam kung anong espiritong lalabas sa bibig noon. Kaya, I make it a point. Sa pag-aaral pa lamang ako'y may kapayapaan na. Wala akong kinagagalitan, wala akong kinakayamutan, wala akong kinaiinisan. Bakit hindi ako tatanggap? Why? Hindi ako magiging blessing. Wala akong mai-produce. Because I have to receive first to be a blessing. I have to receive peace. I have to receive love. At yung mga trouble inside, tinuruan ako ni Lord. Ibigay ang kabigatan sa Kanya. Ibigay ang mga iniisip sa Kanya. Ibigay. At talagang ibigay. Para ano? Para may kapayapaan. Para pag nag-preach, ay ang Espiritong lalabas sa salitang sinasabi ay puno ng kapayapaan. Puno ng Word of God. Puno ng positive energy. Kung ano man ang tawag ng iba. Isipin ninyo, what if ang dala ko sa balikat na burden at ang dala ko sa loob ay kaguluhan? Anong ibibigay ko sa inyo? I have to receive first to be a blessing. Kayo naman, pastor, kayo naman, tingin ko, you are shielded from the, sino may sabi sa inyo? Galing lang ako kagabi sa isang church na may mga inayos na mga usapin. Imagine the mga palitan ng mga salita, yung anger, yung bitterness na yan, at mamay aayusin mo, sharean mo. At pagkatapos, akala mo'y ayos na, hindi pa pala. And then ikaw ay uuwi ng gabi, at mamay aayusin mo ang preaching mo, naisip mo pang mga pangyayari. And then tuturuan ka ni Lord, give me whatever you're thinking, give me ang kabigatan sa loob. And receive my peace. Receive my joy, receive my love. Why? Because I have nothing to give if I won't receive first. We need to receive first before we can give. He comforts us so we can comfort others. 2 Corinthians 1 verse 3 and 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Listen, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves to receive from God. Hindi ka makakapag-comfort ng iba kung hindi mo muna tinanggap ang comfort ng Diyos. Paano mo pasasayahin ng iba kung ikaw na may hindi tumanggap ng joy from the Lord? To be a blessing, we must acknowledge where blessings come from. James 1 verse 7. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Now, tayo naman papaalalahanan ko, ito'y malimit ko na sabihin. If you want to be a blessing, you need to do this. Napakahalaga na sa umaga pa lang, ine-express mo na sa Diyos ang dependence mo sa Kanya sa lahat. With the mindset na kailangan mo ang Diyos para harapin ang anumang nakapaloob sa buong araw na ito. With the knowledge na kailangan mo siya sa malaki at maliit na hamon ng buhay. Umaga pa lang, express your dependence. Lord, kailangan kita. I need you so much. I need you so badly today. Pastor naman, di ka napaka-arte mo naman. Para naman araw na ito, ano ka naman problema sa araw na ito? Sinasabi ko sa iyo, it's not only the level ng mga challenges ng buhay. That is the issue. Hindi yung level ng mga kakaharapin mo, kundi yung level ng iyong strength na harapin iyon. Kaya minsan nagtataka ka, para kaunti, bumigay na
Para kaunti iyak na, hindi mo naunawaan. Hindi ang issue ay yung problemang nakaharap niya. Ang issue yung kakayanan niyang tanggapin o harapin yung problema. Kaya you need the help of God. Umaga pa lang, express your dependence na talagang asang-asa kay Lord. That is being humble. Meron kasi, sanay na sanay tayo na by ourselves For a very long time, wala tayong relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon ay duty and obligation lamang, just to have a religion. No. We enter the relationship. And this relationship is a relationship na iba. Ikaw ay depende sa iyong Diyos na minamahal. Ang Diyos hindi depende sa iyo. This is a very different kind of relationship. Hindi ito give and take. No, ikaw lamang ang umaasa sa Kanya. Ikaw lang nagtitiwala sa Kanya every day. And you have to express it. And you have to understand it. Believe it. And that is the mindset. Kahit pa yung mga nagdaan mong araw, linggo, buwan, you are victorious. Parang kayang-kaya mong buhay. Huwag kang magpaka-proud. Nakala mo you are so strong. Lagi ko sinasabi, minsan isang text lamang, stress ka na. Minsan meron lang nabanggit, nagulo ka na. Because you are not getting that strength from God. Every morning, start the day by saying, Lord, asang-asa po ako sa inyo. Kailangan ko po kayo. I really need you, Lord God. Doon mo simulan. Because you are making yourself ready to receive the grace for the day. The grace to face all the challenges of each day. Lord, salamat sa iyong biyaya. Yun ang kailangan ko. Are you there? Nakuha ba nyo? Mahalaga kasi yun. I know na mahalaga yun. Baguhin mong isip mo Hindi ka malakas, di ka magaling, di ka somebody. You need God. Sobra ang pangangailangan mo sa Diyos. More than you know. More than you know. Isang minuto lang, isang segundo lang na walang biyaya ang Diyos. Di ko na alam kung ano mangyayari sa atin. We are standing here, existing here, just because of the grace of God. Knowing that every good and perfect gift come from God, if you have that blessing, that gift, it is not just for you, but for others. It is not yours. You are just a steward of it. You are not the end purpose, but just a conduit. Ika'y daanan lamang. Yung pagpapalang iyon ay dadaan lang sa iyo. Yes, merong mananatili sa iyo, pero majority of it ay dadaan lang sa iyo. And freely receive, freely give. Kapag inakala mong sa iyo galing yan, kung ano man yung blessing na yan, yayabang ka. You will desire to be noticed. You will want the praise in whatever good things you do. Pag inakala mong sa iyo galing, baka ipagdamot mo pa. Dahil ang akala mo'y iyo at hindi mo inisip na ikay steward lang. Kapag for a very long time may sinasabi na si Lord sa iyo at pinatitigas mo ang puso mo, ayaw mong tanggapin, alam mo, hihina ang iyong capacity to receive instruction from God because nung una di mo sinunod. At anong nangyayari? Napakaraming rewards sa langit which are supposed to be yours ang hindi pa rin under your name dahil hindi mo pa hinahayaang mag-flow ang blessing ng iba through you. Maraming kasi hindi pa tayo pinapanganak, nakahanda na ang mga mabubuting bagay na ating gagawin. Yan ang sabi ng Bible. Yung mabubuting bagay na yon, meron na yung equivalent na rewards. Ang puntos, yung mga rewards na yon ay wala pang pangalan sa iyo, hindi pa nakatitulo. Because you are not letting yourself be a daanan, a conduit.
Nothing originates from us. Nagfo-flow lang yon through us. Kaya malimit kong sabihin sa activation, if you notice, flow. Yun lang sinasabi ko minsan Sa Tagalog, daloy. Mas maganda sa Ingles. Flow. Yun lamang. Pag may kong in-utter na words na blessing, sisigaw lang ako ng flow, dumaloy, flow. Because I know my purpose. Daanan, conduit. Kung yun man is spiritual blessing, kung man yun ay freedom ng iba, kung yun may healing, flow. The Lord activates the flow of His blessings by His words being uttered. Kaya pag nagsisigaw na ako ng flow, ay nangyayari na sa spiritual kung ano man yon at natatanggap ng mga taong nananampalataya doon. Pinili ni Lord na laging may daraanan. Blessings flow from God and should never stop at us. They come to us and then flow through us. At anong result? Lapit tayo matapos. Anong result? 2 Corinthians 9:11. You will be enriched in every way so that you can always be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Pag hinayaan mong ikaw ay maging blessing, Lord, help me be a blessing. At yung mga different variation ng blessing na yon, kahit mahirap ay ginawa mo, anong resulta? Ito'y magdudulot ng pasasalamat sa Diyos. Maraming magpapasalamat sa Diyos. Maraming luluwalhati sa Diyos. You know why we are here? We are here to glorify God. Pero ibang klase kapag ikaw ang ginamit ng Diyos para luwalhati ng iba ang Diyos. Pag yung bang magpapasalamat sa iyo, salamat naman po. Hindi. Wag ako. Sinabi lang ni Lord, doon ka magpasalamat. Lord, thank you. At napakagandang bagay, ikaw ang ginamit ng Diyos para luwalhatiin siya ng ibang tao. In closing, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang para sa ating consumption. Ito'y para tayo ay may pagpalain. We are here on earth with an assignment. Nandito tayo para may pagpalain. Magsabi ka sa akin ng pinakamalungkot na tao at sasabihin ko sa iyo kung bakit. He is living or she is living for himself or for herself. She is not living according to the design of God. At ano yon? No man is an island. We are here because may naka-assign tayo na ating pagpalain. I believe my assignment is to bless others through preaching the word. I believe your assignment is to bless your family, to take care of your family. Laging meron. I believe your assignment is to bring your classmates sa paanan ng Panginoong Yesus at makilala ang Diyos. I believe your assignment is anything that will help and bless others. Laging ganon. Hindi po ang assignment ko po ay mag-ipon ng limpak-limpak na salapi. Ang assignment po at ang assignment ng Panginoon sa akin ay ipunin ko ang sasakyan ko sa aking garahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi po ang assignment ko po ay mag-ipon ng diploma. Patong-patong yan ang nakakulang ng aming wall. No, ang assignment ko po ay mag-ipon ng kaibigan para ako'y sikat. No. Your assignment is to be a blessing to someone, to somebody, to a group of people, to a nation, to a community. Your assignment is to be a blessing. Kaya pag sinabi mong, Lord, make me a blessing. Sinasabi mong, Lord, help me do my assignment. Now, listen to this. At dahil nandito ka pa sa mundo, it means meron pang pagpapalain ang Diyos through you. Pag nagtanong ka, Lord, ba't ako'y buhay pa? Ang sasabihin na, Lord, kasi may assignment pa ako sa iyo. So, meron po akong gagawin. Pupunta po ako.
Oo, yeah, may gagawin ka. May pagpapalain ka pa. Kaya buhay ka. Binibigyan ka ng Panginoon ng opportunities para makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Why? Kasi wala nang sinabi ang Bible na opportunity na madagdagan mo ang rewards at kayamanan mo sa langit kapag nasa langit ka na. Nakaset na yon. Think eternity. Lampasan mo naman ang iniisip mo. Lampasan mo naman yung after 5 years, after 10 years, after 15 years, after 20 years. Lampasan mo yon. Think eternity. Be wise. Kaya ikay buhay pa. Pinadadami ni Lord ang kayamanan mo, rewards mo sa langit. Kaya yung assignment mo, pinapagawa ni Lord sa'yo. And the question is this: who has yet to be blessed by you before you get to heaven? Anong dahilan ng buhay mo? Ang tanong ay ito: sino ang sinasabi ni Lord na pagpalain mo o mga pagpalain mo bago ka pumunta sa langit? That is the question. Now, can you tell me honestly, hihingin mo na ba sa Panginoon na, Lord, help me be a blessing? Now that you know the extent, the different variation, na ito hindi madali, amen ba? Kasi, pag pinag-pray mo talaga ito, paunahan ko na kayo, ha? Pwede kayong dalhin ni Lord sa situation nabibigyan ka ni Lord ng opportunity to be a blessing, pero yung situation na yon ay napakahirap. Yung ang normal, ikay magalit, mainis, mawala ang peace, magmamaktol, magsasalita ng mga negative, yun ang normal. Pero ipapaalala ni Lord sa iyo, wait, nanalangin ka, sabi mo, tulungan kitang maging pagpapala, this is the time. Be a blessing today. Huwag mong ibigay ang deserve niyang tanggapin. Sa halip, ang ibigay mo ay yung mga bagay na hindi naman nga niya deserve, pero yun pa rin ang ibibigay mo. Huwag mong ibigay ang galit sa Kanya. Ang ibigay mo yung pag-ibig. That is how to be a blessing. Kaya ba? Okay ha? Kayo sinabihan ko na ha? Kasi nung pinag-pray ko ito, yun ang nangyari sa akin. Circumstances na talaga namang lumabas ang Panginoong Jesus, and praise God. Sabi ko, thank you Lord for the opportunity to be Christ-like. Ready ba kayo? Tunay ha? Kasi mananalangin ako ng tunay. Hihingin ko na ang Lord ay gawin tayong pagpapala. Pastor, ba't parang nananakot kayo? Gusto ko lang na malaman ninyo. Dahil kung hindi kayo ready, ala pastor, pag nangyari sa akin yan, mata lamang, walang latay. Ay, huwag kayong mananalangin na, Lord, make me a blessing. Kasi malalim na prayer yon. Are you there? O sige, stand up, we will pray. Before we ask this prayer, I am reminding you, huwag kayong mag-alala, God will enable you to do it. God will enable you to be Christ-like. God will enable you to do things na hindi mo akalaing magagawa mo. God will enable you. Father God, I lift up to you this congregation. I lift up to you even the people watching the online. Kami po'y mananalangin, Panginoon. Now we know ang lalim ng panalangin ito. At bigayaan mo kami, Panginoon, na magawa ito. Biyayaan mo kami totally dependent upon you. Hindi namin ito kaya sa aming sariling lakas. Now, sabay-sabay, sabihin po natin, O Panginoon Diyos, help me to be a blessing. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you
The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and give you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Bago natin kantahin, so wala sabihin sa inyo ang meaning noon. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. Anong ibig sabihin nito? Ito ay isang prayer, ito ay isang pagsamo na na ang mukha ng Diyos ay tumingin sa iyo. Ang ibig sabihin po nito sa konteksto ay katulad ng isang ama, isang lolo, isang ama na nakatingin sa kanyang anak, nang pilit na pinangingiti, pinatatawa, tawa. Gustong-gustong i-bless, gustong-gustong i-shine ang kanyang muka, gustong-gustong i-release ang pagpapala, gustong-gustong pasayahin ang kanyang anak, gustong ibigay ang lahat. That is the face of God shining upon you. At ngayon, habang kinakanta natin, this is God saying, He wants to bless you. He wants to energize you. He wants to enable you. He wants to empower you to be a blessing. Now let's sing this again. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless
Father God, we thank you for making us a blessing. In Jesus' name, amen.